Breaking news mga kaibigan, mainit-init pang balita. Ayan, pinangungunahan ko na po kayo. Kung kayo po ay against kay former President Rodrigo Roa Duterte, huwag po ninyong panonoorin ang aking video. Skip na po kayo dahil baka masampal nyo lamang po ako, baka mabash nyo lamang po ako dahil sa inyong paniniwala. Ayan, so dahil ito pong ating balita ay talaga namang pabor na pabor kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ang katotohanan. Dalawa po ang good news natin at ito po ang totoo. Okay. So alam naman natin na isa sa mga judges, sa isa sa mga parte po ng ICC ay si Karim Khan. Okay? So isa po sa mga prosecutor na kumbaga ay haharap against the former President Rodrigo Roa Duterte ay si Karim Khan. Nahaharap nga po sa kaso against sa sexual abuse, no? Alleged pa lang naman, no? Alleged sexual abuse itong si Karim Khan. So para hindi po mabigyan ng kulay at hindi po masira ang kredibilidad ng tribunal ay pansamantala po siyang bumaba sa kanyang pwesto. Okay, yan po ang good news at katotohanan. So, para po mapanatili ng International Criminal Court ang integridad, ay talaga namang bumaba po muna temporarily itong si Karim Khan. Okay, pero ito po ang pinakang good news. Ayan, yung mga puwet po ng mga uto-uto at naniniwala kay Attorney Cristina Conti, Attorney Joel Butuyan, ayan na nga mga kaibigan. Kung inyong matatandaan, okay, mahilig silang magpakalat kasi itong dalawang ito no? Si Attorney Cristina Conti, Attorney Joel Butuan, ayan. Una nilang pinakalat, yung nagsampa daw ng motion itong si Attorney Nicholas Koopman sa ICC na yung mga biktima na makikipag-participate sa ICC against the former President Rodrigo Roa Duterte ay dapat hingan po ng passport, hingan ng mga dokumento, SSS at kung ano-ano pang mga dokumento. Sa katunayan nga po, no, ay tapos ipapalabas nila na nireject ng ICC itong request na ito ni Attorney Nicholas Koopman. Ngayon, dahil napikon po si Attorney Nicholas Koopman, sinabi niya, paano mare-reject yung requirements na yan? Eh hindi naman ako nag-file, hindi naman kami nag-file ng motion para limitahan ang mga prosecution na mag-submit ng mga ganyang dokumento. Karapatan yan, no, ng mga biktima, kung talaga sila ay biktima, karapatan nila yan na maging bahagi o makipag-participate against the former President Duterte. So, hindi po nag-file ng motion. Wala pong ganoon. Ang sinasabi lamang po ni Attorney Nicholas Koopman ay sapat na para makilala itong mga biktima ng extrajudicial killing. Yung social security number is enough na. Okay? So, basta lang makilala. Yun lang naman. Okay? Pero hindi po yun ginawa sa, kumbaga hindi siya ni-request sa judges. Okay? So, yun po ang unang mga fake news na ipinakakalap ni na Attorney Joel Ruiz Butuyan at ni Attorney Cristina Conti. Mahilig magpakalat ng fake news. Pero ito po ang additional fake news. Hindi ko alam kung sino yung nagpakalat ng pangalawang fake news na to. Dahil dito nga, di ba, nung nakaraan, lumabas yung balita, di umano, na pinapadisqualify nga ng defense team sa pamumuno ni Attorney Nicholas Koopman, yung dalawang judges, kasi meron na kaagad silang ruling, meron na kaagad silang nasabi about sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at kay former President Duterte. Di ba? Ini-interview itong dalawang judges na to. Sinasabi nila yung side ng ICC about the jurisdiction. Na so, ibig sabihin, sa parte po ni Attorney Nicholas Koopman o ng defense team, hindi dapat ito ginagawa ng mga judges.
So, therefore, nag-request itong grupo ni Attorney Nicholas Kaufman na i-disqualify itong dalawang judges. Okay? So, ang ipinakakalat na balita, nireject na naman daw ng ICC itong request na ito ni Attorney Nicholas Kaufman. Nireject daw. Anong karapatan daw nitong si Nicholas Kaufman na ipa-reject itong ipa-disqualify itong dalawang judges na ito. Di ba? Yun yung kumakalat na balita. No? So, ito po ang katotohanan. Iniutos na po ng International Criminal Court President na si Tomoko Akane, yung dalawang judges, inutusan na niya na magkomento, sumagot doon sa plea to disqualify. Di ba? Ito po ang katotohanan. Umaksyon na po, nagsalita na po ang presidente ng International Criminal Court na si Tomoko Akane at sinasabi niya doon sa dalawang judges na sagutin ninyo itong plea ng defense team ni former President Duterte. Bakit kayo kinakailangang ma-disqualify? Yan na nga mga kaibigan. Sinasabi ko sa inyo kapag kayo ay anti-Duterte, huwag niyong panunuorin kasi mabubwisit lang kayo. Oo, promise. Kung kayo ay anti-Duterte, mabubwisit lang kayo. Kaya skip nyo na itong video na to dahil masakit po sa dibdib na yung ginagawa po ninyo ay kasinungalingan. Kayo rin po, niloloko nyo lang yung sarili ninyo. Pero ang totoo talaga niyan, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Alright, so malaki po yung chance talaga na illegal ang pagkakadakip kay former President Duterte. Tanggapin nyo na lang. Okay mga kaibigan, so kung sa tingin ninyo nagsisinungaling ako, pumunta kayo sa website ng ICC para sa ganitong mga videos, no? Huwag kalilimutang mag-subscribe. Ibahagi ang video na ito. Ito po ang tanong natin sa taong bayan. Pabor ba kayo na pauwiin sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dito po siya kasuhan sa any court? Pabor ba kayo? Yan po ang ating katanungan. Ako po, personally, pabor na pabor.